Oh, isa pa tong balita mga kapatid, galit na galit ang China, no, sa pagbibigay ng Amerika ng tulong militar sa Taiwan. Kasi mauudlot na naman yung pangarap nila mga tol na talaga sakupin na itong Taiwan, no? Marami tayong pag-uusapan ngayon pero unahin muna natin tong balitang to mula sa Net25. Kinundi na ng China ang $385 million. Wow, napakalaki nun. Military aid na ibinigay ng Estados Unidos sa Taiwan, kabilang ang suporta sa F-16 jets at radar equipment, no? Yan ang ating panonoorin mga tol mula rito sa Net25. Ayaw ng China yon mga tol na may tutulong sa Taiwan kasi ang gusto nila pag sinakop nila ang Taiwan, madalian lang. 'Di ba? Kapag may tumulong sa Taiwan, malaking sakit ng ulo nila 'yon kaya nagagalit sila mga tol. Panoorin natin 'to mula sa Net25. Ikinagalit ng China ang pagbibigay ng military aid ng Estados Unidos sa Taiwan. Diba? Kung malakas talaga tong bansang to mga tol, wala silang pakialam kung ano man ang tumulong sa Taiwan. Napakaliit na bansa nun, di nila magawa-gawang sakupin eh. Puro paninindak lang talaga kasi kaya nitong mga to. Estados Unidos sa Taiwan. 台独分裂行径同台海和平稳定水火不容。美方想要维护台海。 If the United States truly hopes to safeguard peace and stability, puro napakahilig nilang gumamit nitong salitang safeguard peace and stability. Hindi naman bagay sa kanila yung mga salitang ganyan. No? Napakahilig nila gumamit ng ganyan para nilang pinaglololoko sarili nila. 'Di ba? Yung safeguard peace and stability, 'di ba? Yung itong peace and stability na sinasabi nilang pinoprotektahan nila, sila yung numero unong sumisira eh. O dito pa nga lang sa may Rossel Reef mga tol, dalawang bangka ng mga mangingisda natin ang lumubog dahil sa sama ng panahon. Imbis na tulungan nila para sa kapayapaan at estabilidad ng rehiyon mga tol, anong ginawa nila? Sinilaw pa nila mga tol. Sabi ng mga mangingisda, ang sakit daw sa mata ng laser na itinutok sa kanila. Oh, 'di ba? Sasabihin nito, if the United States truly hopes to safeguard peace and stability in the Taiwan Strait. No, yung Taiwan Strait mga tol, yung peace and stability sinisira din nila dahil paulit-ulit silang nagsasagawa doon ng mga military drills nila. Papalibutan nila yung Taiwan, 'di ba? Magpapadala sila ng napakaraming mga pandigma nila dong mga barko. Nako, sila sumisira ng peace and stability diyan. 和平关键要认清赖清德。 It needs to fully understand the essence of Taiwan independence advocated by Lai Ching-te. Hindi lang si Lai Ching-te, pati yung mga nauna pa sa kanya presidente, yun ang gustong mangyari, humiwalay na sa inyo. Bagong presidente lang yan, yung nauna dyan, yung babae at mga nauna pa, 70 years nyo na pinagbabantaan ng Taiwan, ang tagal na ng Taiwan nakahiwalay sa inyo. 和民进党当局的台独本性，甚至又 The DPP authorities in Taiwan handle the Taiwan-related issues with utmost prudence. 慎处理台湾问题，明确反对台独，支持中国和平统一。 Ako, paulit-ulit na lang yung mga pahayag nila. 我想重申的是，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由篡。 To the United States in any name or under whatever pretext and firmly opposes 坚决反对美方以 any form of the U.S. connivance and support for Taiwan independence separatist. Naku, tagal nang nakahiwalay ng Taiwan sa kanila. 任何形式纵容支持台独分裂分子及其分裂行径。 Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng China na isang malaking o maling senyales ang pagkilala sa kasarinlan ng Taiwan ang pagbibigay ng US ng tulong militar sa bansa. Para naman kaya nila US kung makapag sila. Pagtitiyak nila na kanilang mahigpit na babantayan ang nasabing galawan at sila ay gagawa ng matinding hakbang para mapanatili ang integridad ng Taiwan. Magugunitang bumisita sa Hawaii si Taiwanese President Lai Ching-te kung kailan pinagtibay ng US State Department ang $385 million na arms package sa Taiwan. Mismong yung mga Taiwanese, di ba? Ayaw nila mga tol magpailalim dito sa komunistang bansang to. Kahit yung mga Taiwanese mismo, 'di ba, naniniwala sila at malaki ang tiwala nila sa mga sundalo nila. Ayaw nila ma-under dito sa China. Nako. Kasama rito ang mga spare parts at suporta sa F-16 jets at radar equipment para sa Taipei. Patuloy na itinuturing ng China na bahagi nila ang Taiwan sa ilalim ng mas pinalawig na One China policy.
I am grateful to Yan talaga pagulo sa mundo in China the United States for its assistance and support provided under the principles of safety, dignity, comfort, and convenience, which ensure the success of this trip. I'm especially delighted that the first stop of this visit is Hawaii. 印尼台湾的民主是营造 Ang Taiwan's democracy can serve as a model for the international community. 國際社會典範，認為台灣的科技甲經濟會當幫忙世界進一步發展。台灣的善心啦，台灣的善心，樂善好施，嘛受到夏威夷甲國際社會肯定。 Alright mga kapatid, sa ibang balita naman, no, pag-usapan ulit natin mga kapatid, yung panibagong panghaharas ng China. Talagang sakit ng ulo ng mundo itong China mga tol. Barko ng PCG nakarating sa Rossel Reef nitong December 1 mga tol. Muli na namang hinaras ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang dalawang bangka ng mga Pilipinong mangingisda lumubog. Si Walang Bel ibang Custodio gumagawa ng niyan, mga PTV tol. sa balitang Walang ibang gumagawa niyan, sila lang. Isa sila sa mga hindi yung kabuuan ng China, hindi yung kabuuan, hindi yung mga mamamayan. Sakit ng ulo talaga ng buong mundo mga tol yung pag-uugali ng gobyerno nila. pambansa. Matapos makatanggap ng report ang Philippine Coast Guard sa harassment ng People's Liberation Army o PLA Navy helicopter ng China sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, agad na nag-deploy ng barko ang PCG kasama ang media patungong Rossel Reef. Sa paglalakbay ng PTV News Team sa West Philippine Sea, nagroon ng dangerous maneuver ang hindi bababa sa dalawang barko ng China Coast Guard o CCG malapit sa Escoda Shoal. Basta merong isang bansa mga tol na mahilig manakop. Bansa na ayaw ng kapayapaan, bansa na ganid sa kapangyarihan, bansa na ganid pagdating sa mga teritoryo. Wala talagang maidudulot na kapayapaan yan sa mundo. Pasado alas 7 ng gabi noong Sabado. Naulit pa ang pangaharang ng barko ng China bandang alas 10 ng gabi. They also think na ang presensya nila dito ay lehitimong maritime law enforcement. But in reality, alam naman natin, no? In the middle of the night, you're going to cut a particular vessel. No? This is very dangerous. Maaaring magdulot ito ng banggaan at maging resulta ng isang sakuna. No? But our Philippine Coast Guard commanding officers are always professional and very competent, no, in terms of seamanship skills. Kung kaya't we were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pasado alas 6 ng umaga, December 1. Kailangan nyo talagang i-prevent yan kasi once na bumangga kayo, tayo may kasalanan nun. Sisisihin na naman tayo nito mga check one to na mahirap sa kanila Mahilig silang gumawa ng mga provocative move actions. Tapos hindi naman nila kayang panindigan. Hindi nila kayang aminin, binangga namin yun. Hindi nila kayang magawa yun, mga tol. Biruin mo yung nakaangkla nga natin na Teresa Magbano pinagbibintangan pa nilang tayo bumangga sa kanila Di ba? Di ba naman mga kengkoy ang mga yan? Nakarating kami malapit sa Iroquois o Rossel Reef kung saan sinasabing nakuhaan na footage ang PLA Navy helicopter. Kasalukuyang nakahinto muna ang barko na aming sinasakyan ng Philippine Coast Guard dahil hinarang kami ng barko ng China sa bahaging iyon dito sa may Rossel Reef na 137 nauticals pa lamang mula sa mainland Palawan. Biruin mo 130 plus nautical miles pa lang. Ang exclusive economic zone natin, 200. Napakalayo pa niyan sa kanila, mga tol. Napakalayo pa niyan sa kanila. Mahigit 18 bangka ng mangingisda ang pumalaot sa Rossel Reef. Lumapit ang mga bangka ng mga mangingisda sa BRP Melchora Aquino, pero maging ang kasama naming barko ay nilapitan din ng CCG. Dito naman kung makikita nyo sa bahaging kaliwa ng inyong screen ng Philippine Coast Guard ay hinaharang na rin ang isa pang barko ng China sa bandang kanan. Dahil sa mga nakabantay na barko ng China, halos 2 oras pang itinagal bago nakalapit sa amin ang mga mangingisda. Kamusta na kaya, yung Maritime Zone Act natin, Kamusta na kaya? Dapat sa mga kasi to, pinag-aaresto na rin yan Kagaya nakaraan, ma'am, yung
Pagpasok pa lang namin dito sa sa area na ito, hinaharang na kami agad. Madalas po ba yun? Naharang kayo? Lalo na pag nagpunta rin kami, nagalipat kami ng iba-ibang namin, makuha namin ng isda. Yun din. Hinaharas din kami po. Tapos binababaan pa kami ng mga ng rib nila. Diba? Tingnan mo yung ginagawa ng China sa mga kababayan nating mangingisda. Tapos ang gusto nyo, suportahan politiko, yung mga best friend nitong mga to. Parang ibinibenta nyo na rin yung bansa natin eh. Alis kami, ginapawi kami. At naibalita rin nila na mayroong 2 Filipino fishing boats na sa kasamaang palad dahil sa pangit na panahon ay lumubog. But all of the crew were rescued by other Filipino fishing boats. So wala namang nasawi or nawala. It is also very disappointing, no? At nakakalungkot talaga na inilahad din ng ating mga mangingisdang Pilipino na despite of the presence of China Coast Guard Vessel 5205 at ang nagmo-monitor ng mga PLA Navy, the mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay namomonitor naman nila mga mangingisdang Pilipino. Dagdag pa ni Commodore Tariela na nag-offer naman ng rescue ang China, pero isang araw na ang nakalipas matapos mamataan ng paglubog ng 2 bangka. Ay sisiguraduhin namin that we're going to maintain our presence there to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. Dahil gaya nga na sinabi mo, they are more confident that they can be able to freely fish, and the Chinese are going to hesitate harassing our Filipino fishermen kapag merong Philippine Coast Guard vessel or any Philippine maritime forces na nandito sa West Philippine Sea. Ay, malaking po yun sa amin, ma'am. Malaking tulong po sa amin. Kagaya ngayon, kung papasok kami ng ibang area naman na may kasamang Philippine Coast Guard, makakapasok kami. Kasi ginaanuan man kami, ginaalalayan para makapasok kami sa area namin. Para makapangawin kami ng maganda. Ligtas ding nakabalik sa kanilang pagpalaot ang mga mangingisda. Bitbit pa ang maagang pamaskong handog ng PCG. Ayon sa PCG, sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy-tuloy nilang pananatilihin ang presensya ng PCG para siguraduhin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino at malayang makapangisda sa West Philippine Sea. Mula sa People's Yung mga nagsisigawan dyan na mahal daw nila Pilipinas. Diba? Yung mga nagsisigawan dyan, gusto daw nila ng maayos na bansang Pilipinas. Anong klaseng maayos? Tapos sinusuportahan ninyo mga pro-China o diyari na. Diba? Yun ang kaayusan sa inyo no? Yung di bali na tayong masakop ng mga dayuhan. Diba? Di bali na tayong masakop ng mga dayuhan. Kesa naman ganyan. Ewan ko sa inyo. Di bale mga kapatid, no? Hanggat maaari, huwag tayong mangingialam sa awayan nila. Hindi tayo nangingialam sa awayan ng mga politiko rito sa Pilipinas. Pero sana naman magising kayo sa katotohanan. No? Ang totoong problema at kalaban natin mga tol, hindi naman tayo mga Pilipini. Dapat magkakakampi tayo. Ang kalaban natin mga tol, yung mga nananakop ng hindi naman kanila. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.